Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay late Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldico kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo at sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee bilang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na hindi na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Alam mo, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancel yung kanyang passport bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang hainan ng arrest warrant. Pagpapaliwanagin din ni Lacson si Guteza tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Si Guteza ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Sa ngayon, suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati ibang infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026 dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga tingnan mabuti at yung standard na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itackle ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line item sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva. Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng TESDAMAN. Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair.